Amen po ba? Ayan. So yung una po mga kapatid, ito pong form na nasa akin ay aabot ng 40. So palakpakan po natin yung Panginoon. Praise God sa inyo pong pagdidesisyon at pagtanggap po natin sa Kanya. Lubos pong natutuwa ang buong kalangitan kasama po ng kapatiran ng buong kainta at the same time ng Central Luzon Conference. Okay, so atin po itong babasahin mga kapatid. Mayroon may katanungan, ito po ay 13 na katanungan. Unang-una, naniniwala ka bang may iisang Diyos, ang walang hanggang katusan na may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo? Taas po yung kamay. Naniniwala po tayo. Thank you so much. Number 2, tinatanggap mo bang namatay si Jesucristo sa Kalbaryo bilang sakripisyong handog upang matubos ka sa iyong mga kasalanan at sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugong dumanap ay niligtas ka sa kasalanan at kaparusahan nito? Taas po yung kamay. Yung mga hindi nataas, hindi ba tayo okay, so thank you so much. Number 3, tinatanggap mo ba si Jesucristo bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas sa paniniwalang ang Diyos kay Kristo ay pinatawad ang iyong mga kasalanan at binigyan ka ng bagong puso at iyong tatalikuran ang mga makasalanang gawi ng sanlibutan? Amen. Praise God. Number 4, tinanggap mo ba ang katwiran ni Kristo, ang iyong tagapamagitan sa sanktuaryo sa langit, at ang kanyang pangakong biyaya at kapangyarihan na kapagpapabago upang maging maibigin at nakasentro kay Kristo ang iyong buhay sa tahanan at sa sanlibutan? Naniniwala ka bang ang Biblia ay kinasihang salita ng Diyos, ang tanging pamantayan ng pananampalataya at pamumuhay ng Kristiyano? Nangangako ka bang maglalaan ng regular na panahon sa pananalangin at pag-aaral ng Biblia? Nangangako po ba tayo? Amen. Tinatanggap mo bang ang 10 utos ay pagpapahayag ng likas ng Diyos at ng kanyang kalooban? Tinatanggap po ba natin? Layon mo bang sumunod sa batas ng Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, kalakip ang ika-4 na utos na hinihiling ang pangingilin ng ika-7 araw bilang sabat ng Panginoon at pantayog ng paggalang? Okay. Kapito, hinahangad mo ba ang pagbabalik ni Jesus at ang mapalad na pag-asa? Pagka ito'y may kamatayan ay mabibisan ng walang kamatayan. Habang naghahanda sa pagsalubong sa Panginoon, sasaksi ka ba sa kanyang pag-ibig na nagliligtas sa pamagitan ng paggamit ng iyong mga talento upang may handa ang iba sa kanyang maluwalhating pagpakita? Magpapagamit po ba tayo sa ating Panginoon para abutin po naman ang ating mga kaibigan, pamilya, kapitbahay, yung mga tao natin? Taas po yung kamay. Yung mga talent po natin, paggamit po natin sa ating Panginoon. Tinatanggap mo ba ang turo ng Biblia sa mga kaloob na ayon sa Espiritu at naniniwalang ang kaloob sa propesiya ay isa sa mga pagkakakilanlan ng nalabing iglesia? Naniniwala ka ba sa organisasyon ng iglesia? Layon mo bang sambahin ang Diyos at suportahan ang iglesia sa iyong ikapo? Alam mo po itong ikapo? Na-discuss po ito ng ating Pangulo, handog personal na paglilingkod at influensya. So itong ikapo mga kapatid at handog ito po ay pagpapahayag ng ating pagiging tapat sa kabutihan at pagmamahal ng ating Diyos. In response, ating ibabalik ito dahil ating inikilala siya ng ating. Nais pa natin na kilalanin ng ating Diyos na tayo po ay gagawin. Number 10, naniniwala ka bang ang katawan mo ay templo ng Espiritu Santo at iyong parangalan ng Diyos sa pangangalaga nito? Mahalagaan ba natin yung ating mga katawan? Amen. Iiwasan ang paggamit ng anumang nakakasama
pagkain ng karumal-dumal, gaya ng ating topic kanina. Siguro naiintindihan naman natin lahat kung bakit bawal. Ayan. So, kung naiintindihan natin, mamaya kung hindi pa nyo naiintindihan masyado, hindi po ang ating mga kapatid, lalo ito sa kasama. Para mas lalo paliwanag ko sa inyo. Magtanong po kayo mamaya personal. Sasagutin mo. Ano man nakakasama, pagkain ng karumal-dumal, ang paggamit, paggawa o pagtinda ng nakakalasing na inumin. Sino po dito naman may tindahan? Tayo po ba'y nakakako na hindi na po tayo magtitinda ng mga nakakalasing na bagay sa ating po dito? Sa puro ng ating po. Amen. Praise God. Sigarilyo. Hindi lang inumin ha. Pati sigarilyo, ating iwasan magtinda. Kung pinagpapawal, Number 11, alam at nauunawaan mo ba ang mga pangunahing prinsipyo ng Biblia itinuturo ng Seventh Day Adventist Church? Layon mo ba sa biyaya ng Diyos na ganapin ang kanyang kalooban sa pagtugma ng iyong buhay ayon sa mga prinsipyo? Taas po yung kamay. Gusto po natin maging layon, maging harmony yung atin pong pamumuhay sa ayon sa ating mga prinsipyo. Number 12, tinatanggap mo ba ang aral ng bagong tipan tungkol sa bautismo sa pamagitan ng paglubog at nais mong mabautismuhan bilang pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo at pagpapatawad niya sa iyong mga kasalanan? Taas po yung kamay. Amen. Praise God. At yung panghuli mga kapatid, tinatanggap at pinaniwalaan mo bang ang Seventh-day Adventist Church ay ang nalabing iglesia ayon sa propesiya sa Biblia at ang bawat bansa, lahi at wika ay inaanyayahan at tinatanggap sa kapatiran? Nais mo bang maging kaanib ng lokal na kapulungan ng pambuong sanlibutang iglesia? So yung Seventh-day Adventist po mga kapatid, ito po ay pansanlibutan. Kahit saan ka pumaroon, pwede kang makapasok at magsama at maging kapatiran, makilala ka bilang Adventist. So kahit pumunta po tayo sa California, sa Europa, ito po ay pansanlibutan. Anywhere, you can find a church of Seventh-day Adventist. Ang tanong, gusto ba natin? Kasi aside sa baptism po sa pagtanggap sa Panginoon, at the same time, tinatanggap po natin sa kaharap po tayo. Amen po ba? Taas po yung kamay. Okay, so yung mga churches na kung saan atin po representahan, yung ating kung saan po tayo nagdoon, ay doon po tayo mamimembro. Yung mga taga-central, dito yung central, meron isang po tayo sa membership. Okay? So, sa lokal na iglesia, doon po tayo ano po yung nakasulat. Okay, so yung mga matter lang yung ating okay, so thank you so much. So, okay na po tayo mga